Isang gabi ng pagtataksil ang dumurog sa pangarap ni Emma, habang ang sariling ina ay tinatawag siyang gatasang baka sa harap ng mga mapang-aping mayayaman. Isang hindi kilalang lalaki ang humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi luha ang sagot sa hapdi, kundi isang paninindigan. Magpapaalipin ba siya sa utang na loob o lalaban para sa tunay na pag-ibig? Sino nga ba si Adam sa gitna ng unos na ito? Huwag kang mag-alala, Vanessa. Ang batang iyan, para ko lang siyang gatasang baka. Basta't sabihan ko lang na para sa pamilya, kahit huling sentimo sa bulsa niya, ibibigay niya sa akin ng walang reklamo. Ang boses na yon, ang boses ni Aling Remedios na puno ng pagmamalaki at panunuya, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Emma. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng mamahaling restaurant. Tanging ang manipis na pader ng comfort room ang namamagitan sa kanya at sa kanyang ina. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pulang sobre. Naglalaman yon ng kanyang bonus mula sa trabaho, perang balak sana niyang ibigay sa ina bilang sorpresa bago magsimula ang kanilang hapunan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Emma. Ang suot niyang bestida na binili niya sa ukay-ukay at matyagang tinahian ng mga dekorasyon para magmukhang disente sa harap ng mga kaibigan ng kanyang ina ay biglang naging magaspang at nakakasuffocate sa kanyang balat. Ilang buwan siyang nagtiis sa kape at tinapay para lamang makatipid, para lamang may maipadala sa kanyang ina na laging nagrereklamo ng sakit sa katawan at kawalan ng pera. Pero ngayon, sa likod ng kanyang likuran, ang lahat ng sakripisyong iyon ay turing lamang na isang puhunan, isang negosyo, isang gatasang baka na kailangang manatiling uhaw para patuloy na magbigay. Naramdaman ni Emma ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang pulang sobre ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, ngunit hindi niya nagawang yumuko para pulutin ito. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot at mahirap langhapin. May kung anong nakabara sa kanyang lalamunan, isang iyak na gustong kumawala, ngunit nananatiling nakakulong sa loob ng kanyang nanunuyong dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paghampas ng martilyo sa isang basag na salamin. Ganito ba ang halaga ng isang anak? Isang kasangkapan lamang ba siya para sa kaginhawaan ng iba? Sa kabilang bahagi ng restaurant, sa isang mesa na medyo malayo sa ingay ng mga sosyal na panauhin, nakaupo si Adam. Tahimik siyang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang hipag na si Vanessa, na kasalukuyang kausap ni Aling Remedios. Adam, be thankful. Inayos namin ang date na ito para naman magkaroon ka ng silbi. Wika ni Vanessa habang marahang humihigop ng wine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa simpleng polo shirt ni Adam. You're the black sheep of the Del Fieros, remember? Huwag ka nang choosy. Ang babaeng darating ay perpekto para sa'yo. Isang dukha na desperadong makaahon. Bagay kayo. Isang talunan at isang ambisyosa. Hindi kumibo si Adam. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi na dulot ng katotohanang kahit kailan ay hindi siya itinuring na pamilya ng mga taong ito. Para sa kanila, siya ay isang basura na kailangang itapon sa pinakamurang paraan. Isang spectacle, isang biro na pinagtatawanan sa likod ng mga mamahaling baso ng alak. Tumayo si Emma mula sa pagkakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Sa kanyang paglabas sa pasilyo, nagtama ang kanilang mga paningin ni Adam. Doon, sa gitna ng marangyang restaurant na puno ng mga taong may mapanuring mata, nakita nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Dalawang kaluluwang tinalikuran ng sariling dugo. Dalawang puso na kapwa durog, ngunit pilit pang tumitibok sa gitna ng kawalang katarungan.
Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang saglit, tila narinig ni Adam ang sigaw ng puso ni Emma. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Adam ang isang kakaibang bugso ng emosyon, hindi galit, kundi isang matinding pagnanais na protektahan ang estrangherong babaeng ito na tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Marahang tumayo si Adam. Ang bawat hakbang niya patungo kay Emma ay tila isang paghamon sa malupit na tadhana na nagdala sa kanila sa gabing iyon. Kinuha niya ang kanyang suot na itim na coat at marahang ipinatong sa nanginginig na balikat ni Emma. Ang init ng tela ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ayaw mo na ring manatili dito, hindi ba? Ang tanging naibulong ni Adam, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangunawa. Tumingala si Emma sa kanya. Ang isang patak ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Isang pabulong na tanong na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Bakit? Bakit ang mga taong dapat nagmamahal sa atin ang siyang unang gumigiba sa atin? Nanatiling nakatayo ang dalawa sa gitna ng restaurant. Hindi pinapansin ang mga nanlilisik na mata ni na Aling Remedios at Vanessa. Ang katahimikan sa pagitan ni na Emma at Adam ay hindi puno ng hiya, kundi ng isang mapait na pagtanggap. Ano nga ba ang silbi ng tahanan kung ang mga dingding nito ay gawa sa kasinungalingan? At hanggang kailan mo kayang pasanin ang krus ng utang na loob kung ang bawat hakbang mo ay nagdudulot lamang ng mas malalim na sugat? Sa kabila ng mga nanlilisik na mata ni na Aling Remedios at Vanessa, hindi binitawan ni Adam ang siko ni Emma. Marahan ngunit may awtoridad niyang iginiya ang dalaga palabas ng restaurant. Nilalagpasan ang mga mesa ng mga taong abala sa pagbulong at pagmamasid. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng paglaya mula sa isang bilangguan ng kahihiyan. Hindi lumingon si Emma. Natatakot siyang kapag nakita niya ang mukha ng kanyang ina, tuluyan siyang gumuho sa harap ng lahat. Nang marating nila ang parking lot, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Huminto sila sa harap ng isang lumang sasakyan, isang kupas na kulay asul na sedan na halatang marami ng pinagdaanan, kabaligtaran ng mga mararangyang sasakyang nakaparada sa paligid. Binuksan ni Adam ang pinto para kay Emma bago siya umikot patungo sa driver's seat. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng luma, ngunit malinis na tela, at bahagyang amoy ng sariwang tabas na kahoy ay bumalot sa kanila. Doon, sa loob ng maliit at madilim na espasyong yon, tuluyang bumigay ang pader na itinayo ni Emma. Ang unang hikbi ay mahina, tila isang paslit na natatakot mapagalitan. Ngunit sinundan ito ng malalakas na hagulgol na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi siya pinigilan ni Adam. Nanatili lamang itong tahimik. Ang mga kamay ay nakahawak sa manibela. Hinahayaang ang bawat luha ni Emma ay magsilbing gamot sa sugat na matagal nang nagnanaknak. I'm sorry. I'm so sorry. Naging pabulong ang boses ni Emma sa pagitan ng kanyang mga hingal. Nakakahiya na kailangan mo pang makita ang lahat ng ito. Marahang lumingon si Adam sa kanya. Ang anino ng gabi ay nagbibigay ng misteryo sa kanyang mukha. Walang dapat ikahiya sa pagiging totoo, Emma. Ang mas nakakahiya ay ang mga taong nagtatago sa likod ng mga mamahaling damit habang dinudurog ang sarili nilang dugo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang paningin ay nakatuon na ngayon sa kawalan. Hindi ka nag-iisa. Ang pamilyang Del Fierro, para sa kanila, ang pangalan ay mas mahalaga kaysa sa tao. Ipinatapon nila ako dahil tumanggi akong maging bahagi ng kanilang mga maruming transaksyon. Tinawag nila akong talunan dahil mas pinili kong mamuhay ng payak kaysa mamuhay sa kasinungalingan. Napatigil si Emma sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata na namumula ay nakatingin kay Adam.
Sa sandaling iyon, hindi na siya isang estranghero. Siya ay isang salamin ng kanyang sariling pagdurusa. Inabot ni Adam ang dashboard at kinuha ang isang maliit na plastic ng candy. Kumuha siya ng isa, binuksan ang balat, at iniabot ito kay Emma. Kumuha ka ng isa, sabi ng lolo ko. Kapag masyado nang mapait ang buhay, kailangan mo ng kahit kaunting tamis para maalala mong buhay ka pa. Wika ni Adam na may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Kinuha ni Emma ang candy. Ang tamis nito ay unti-unting kumalat sa kanyang dila. Tila isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagkatitigan silang dalawa at sa simpleng pagpapalitan ng sulyap, isang lihim na kasunduan ang nabuo. Hindi na sila magpapatalo. Hindi na sila papayag na maging biktima ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanila. Biglang tumunog ang cellphone ni Adam sa gitna ng katahimikan. Nang makita ang pangalan sa screen, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga panga ay nagtagpo at ang init ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kislap. Lumayo siya ng bahagya at sinagot ang tawag sa isang maikling opo, bago ito agad na pinatay. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay muling bumigat. Tila may isang malaking lihim na biglang pumasok sa pagitan nilang dalawa. Kailangan na nating umalis, ang tanging sabi ni Adam habang binubuhay ang makina ng sasakyan na naglabas ng isang mabigat na tunog. Ihinatid ni Adam si Emma sa tapat ng kanilang bahay, isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang makipot na eskinita. Ngunit bago pa man makababa si Emma, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng ilaw, nakita niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, pati na ang kanyang maliit na drawing table. Lahat ay nakakalat sa kalsada, basang-basa ng tubig mula sa isang tumagas na tubo sa itaas. Ang pinto ng kanilang apartment ay nakakandado ng isang malaking kadena. Sa bintana, nakita ni Emma ang anino ng kanyang ina na tila walang pakialam na nanonood ng telebisyon sa loob. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa katotohanan sa isang iglap, wala na siyang matatawag na tahanan. Nakatayo si Emma sa gitna ng kalsada. Ang Amerikana ni Adam ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang balikat, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Hinahaluan ng kanyang mga luhang hindi na muling matatapos. Wala kang karapatang magreklamo, anak lang kita. At ang buhay mo ay pag-aari ko dahil ako ang nagbigay niyan sa'yo. Ang sigaw ni Aling Remedios ay bumasag sa katahimikan ng eskinita. Mas matalim pa kaysa sa lamig ng ulang nagsisimulang bumuhos. Mula sa maliit na bintana ng apartment, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at poot. Malayo sa imahe ng isang mapagmahal na ina na ipinapakita niya sa kanilang mga kapitbahay. Nakatayo si Emma sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa maruming tubig na nag-uumpisang mag-ipon sa kalsada. Sa kanyang paanan, nakita niya ang kanyang pinakaingatang portfolio, ang mga disenyong pinagpuyatan niya sa loob ng maraming buwan. Ang mga pangarap niyang maging isang ganap na arkitekto ay kasalukuyang nilalamon ng putik. Ang bawat guhit, ang bawat sukat na ginawa niya ng may pag-asa ay tila mga sugat na binura ng malupit na pagkakataon. Ito ang kabayaran sa kanyang pagtanggi na maging kasangkapan sa huling plano ng kanyang ina. Naramdaman ni Emma ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng mga salitang salamat, mahal kita, at para sa'yo ito ma, na sinabi niya sa loob ng maraming taon ay tila mga laso na bumabalik sa kanya ngayon. Ang kanyang buong pagkatao ay tila unti-unting naglalaho, nagiging isang anino sa gitna ng ulan. Dahan-dahang lumabas si Aling Remedios sa pinto, hindi para yakapin ang anak, kundi para ituro ito ng may pandidiri. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Emma. Akala mo ba ay hindi ko alam? Nagtatago ka ng pera.
May bonus ka pero hindi mo sinasabi sa akin. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa pagpapalaki sa'yo, pagkatapos kong tiisin ang gutom para lang may maipakain sa'yo noong bata ka pa, ganito mo ako babayaran. Walang utang na loob. Ma, ibibigay ko naman sa'yo ang bonus ko. Ang nangangatal na boses ni Emma ay halos malunod sa tunog ng ulan. I was going to surprise you, pero narinig ko kayo sa restaurant. Narinig ko kung paano niyo ako ibenta kay Vanessa. Gatasang baka ma, iyon lang ba ang tingin niyo sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Remedios. At ano ang gusto mo? Purihin kita. Pasalamatan kita sa pagbibigay ng kapiranggot na halaga habang ako ay nagdurusa dito? Tandaan mo, Emma, hiram mo lang ang hininga mo sa akin. 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Muntik na akong mamatay noong ipinanganak kita. Ang bawat sentimong kinikita mo ay hindi sapat para bayaran ang hirap ko. Kahit ibigay mo pa ang buong buhay mo, kulang pa rin yan. Sa bawat salitang binitawan ng kanyang ina, naramdaman ni Emma ang unti-unting pagkamatay ng kanyang natitirang pag-asa. Ang utang na loob na palaging binabanggit ng kanyang ina ay hindi na isang birtud. Ito ay isang tanikala na nakagapos sa kanyang leeg. Hinihigpitan siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang gaslighting na ito, ang pagbaliktad sa katotohanan para siya ang magmukhang masama, ay isang sining na perpektong nakuha ni Remedios. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Emma si Adam na dahan-dahang lumalapit. Ang lalaki ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa likuran ni Emma. Hindi lumapit si Adam para makisali sa away, kundi para lamang iparamdam kay Emma na mayroon siyang masasandalan. Ngunit ang presensya ni Adam ay lalong nagpagalit kay Remedios. At sino ito? Ang lalaking ipinalit mo sa pamilya mo? Isang basurerong katulad mo? Bagay nga kayo. Sigaw ni Remedios habang dinuduro ang dibdib ni Emma. Sige, sumama ka sa kanya. Pero tandaan mo ito, Emma. Isinusumpa kita. Hinding-hindi ka magiging masaya. Kahit saan ka magpunta, dadalhin mo ang bigat ng pagtalikod sa iyong ina. Magugutom ka, hihingi ka ng tulong sa akin, pero hinding-hindi ko bubuksan ang pintong ito para sa iyo. Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ang kandado ay muling narinig na sumara, isang pinal na desisyon na nag-iwan kay Emma sa labas, sa gitna ng baha at basang-basang mga pangarap. Nakatayo si Emma, walang kibo, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Ang bawat patak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala na siyang luha. Ang lahat ng sakit ay naging isang malamig na kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang hinawakan ni Adam ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay kabaligtaran ng lamig ng mundo sa sandaling iyon. Tara na, Emma. Ang mahinahong yaya ni Adam. Hindi ka pamilya sa paningin niya, pero tao ka sa paningin ko. Huwag nating hayaang mabulok ka dito sa dilim. Lumingon si Emma sa saradong pinto. Ang kanyang puso ay nagtatanong sa huling pagkakataon. Kailan nagiging sumpa ang pagmamahal ng isang ina? At paano ka magsisimulang muli kung ang pundasyon ng iyong buhay ay gumuho na sa putikan? Hindi ang lamig ng basang damit ang nagpapanginig kay Emma, kundi ang katotohanang sa buong buhay niya. Ngayon lang niya napagtanto na wala pala siyang kahit isang sulok sa mundo na masasabing kanya. Habang umaandar ang sasakyan ni Adam sa madidilim na lansangan, nakatingin lamang siya sa bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na mabilis na humuhula sa salamin, tulad ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon na bigla na lang natunaw sa isang gabi. Huminto ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng bayan, kung saan ang mga naglalakihang puno ng mangga ay tila nagbibigay ng proteksyon sa isang munting istruktura. Ito ang talyer ni Adam. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mabangong amoy, ng sariwang tabas na kahoy, barnis at tuyong dahon.
Walang karangyaan sa lugar na ito, ngunit sa sandaling pumasok si Emma, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sariling tahanan. Ang dilaw na liwanag mula sa isang lumang bombilya ay nagbigay ng init sa malamig na gabi. Kumuha si Adam ng isang malinis na tuwalya at isang maluwag na flannel shirt mula sa kanyang munting silid sa likod. Iniabot niya ito kay Emma ng may buong paggalang, hindi man lang nagtatagpo ang kanilang mga balat upang hindi mailang ang dalaga. "Magpalit ka muna doon sa banyo, Emma. Baka magkasakit ka," dahan-dahang wika ni Adam habang isinasabit ang kanyang basang Amerikana. "Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito." Nang lumabas si Emma mula sa banyo, suot ang t-shirt ni Adam na halos umabot sa kanyang tuhod, nakita niya ang lalaki na nakaupo sa isang mababang silya. Sa harap nito ay ang basang portfolio ni Emma na sinalba nila mula sa putikan. Dito naganap ang isang sandali na hinding-hindi malilimutan ni Emma. Si Adam na may malalaki at magagaspang na kamay dahil sa pagtatrabaho sa kahoy ay dahan-dahang gumagamit ng isang malambot at tuyong bulak. Isa-isang pinupunasan ng lalaki ang bawat pahina ng plastik na naglalaman ng mga guhit ni Emma. Ginagawa ito ng may labis na pag-iingat na tila bahawak niya ang isang napakahalagang kayamanan. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot sa matinding konsentrasyon, tinatanggal ang bawat mantsa ng putik nang hindi nasisira ang papel sa loob. "Magaganda ang mga disenyo mo, Emma." Basag ni Adam sa katahimikan habang nakatitig sa isang blueprint ng isang modernong bahay na may malaking balkonahe. "May kaluluwa ang bawat guhit mo. Hindi ito karapat-dapat na hayaang mabulok sa putik dahil lang sa galit ng ibang tao." Nanginig ang ibabang labi ni Emma. Sa buong buhay niya, ang tanging naririnig niya mula sa kanyang ina kapag nakikita ang kanyang mga drawing ay kung magkano ang kikitain niya rito o kung kailan siya makakabili ng mas malaking bahay para sa kanila. Ngunit si Adam, isang lalaking halos hindi pa niya kakilala, ang nakakita sa kaluluwa ng kanyang mga pangarap. Lumapit si Emma at dahan-dahang naupo sa tapat ng lamesa. Pinapanood ang bawat banayad na galaw ng mga kamay ni Adam. "Salamat, Adam." Bulong ni Emma, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa pagliligtas sa kanila at sa pagliligtas sa akin." "Walang anuman," tugon ni Adam. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Emma. Ang kahoy, bago maging isang magandang obra, kailangan muna nitong dumaan sa tindi ng hiwa, katam, at apoy. Siguro, ganoon din tayong mga tao. Ang mga sugat na meron tayo ngayon, baka ito lang ang paraan para mahanap natin kung sino talaga tayo. Ang pag-uusap na yon ay nagpatuloy hanggang sa lumalim ang gabi, puno ng mga kwento ng kanilang mga pangarap at kabiguan. Sa bawat tawa at buntong hininga, unti-unting natutunaw ang yelo sa kanilang mga puso. Ang slow burn na koneksyon ay nagsisimulang mabuo, hindi dahil sa marubdob na pagnanasa, kundi dahil sa lalim ng kanilang pagkakaunawaan bilang dalawang taong kapwa sugatan. Habang nagtitimpla si Adam ng mainit na tsa sa maliit na kalan, napatingin si Emma sa labas ng bintana ng talyer. Ang ulan ay tuluyan ng huminto at ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa likod ng malalaking dahon ng puno ng mangga, may isang anino na nakatayo. Isang estranghero ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Sa mga kamay nito, marahang umikot ang lente ng isang kamera, kinukunan ng bawat galaw ni na Emma at Adam sa loob ng mainit na silid. Walang liwanag na lumabas mula sa aparato, ngunit ang bawat kuha ay tila isang nakatagong patibong na naghihintay lamang na sumabog at sumira sa natagpuan nilang kapayapaan. Tingnan mo ang sarili mo, Emma. Isang kabit ng itinakwil na lalaki. Akala mo ba ay makakalusot ka sa ginawa mong pagpapahiya sa amin? Ang mensaheng iyon sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero ay tila isang kidlat na gumuhit
sa katahimikan ng umaga sa talyer. Kakagising lang ni Emma mula sa isang mahimbing na tulog sa maliit na sofa at ang unang bumati sa kanya ay hindi ang liwanag ng araw, kundi ang madilim na mukha ng paninirang puri. Nang buksan niya ang kanyang social media account, ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim at madilim na hukay. Isang post, ang mabilis na kumakalat, puno ng mga larawan nila ni Adam mula kagabi. Ang pagpapatong ng Amerikana sa kanyang balikat, ang pagpasok nila sa sasakyan, at ang pagdating nila sa talyer sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga anggulo ng kuha ay mapanlin lang, ginagawang tila isang malaswang tagpo, ang isang sandali ng wagas na kabutihan. Ang caption ay mas nakakalason pa kaysa sa mga larawan. Ang ambisyosang arkitekto na huling kasama ang itinakwil na anak ng mga Del Fierro, ginamit ang sariling ina para makalapit sa yaman, ngunit nang mabigo ay sumama sa basurang kapatid. Ang bawat share at bawat comment ng mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga talsik ng putik na dumudungis sa kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang talyer na dati ay tila isang ligtas na kanlungan ay biglang naging maliit at nakakasuffocate. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nakatingin, humuhusga at tumatawa sa kanyang pagbagsak. Napansin ni Adam ang pagbabago sa mukha ni Emma. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang nasa screen ng cellphone, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam niya ang estilong ito. Alam niya kung kanino nagmula ang lasong ito. Si Vanessa. Bulong ni Adam, ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng pigil na emosyon. Gagamitin niya ang lahat para lang sirain ako. Kahit madamay ka pa, Emma, patawarin mo ako. Dahil sa akin, nadamay ka sa dumi ng pamilya ko. Hindi nakasagot si Emma. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Tila isang tambol na nagbababala ng mas malaking panganib. Biglang umaling-awngaw ang tunog ng isang papasok na tawag. Ang pangalan ni Mr. Santos, ang kanyang boss sa architecture firm, ay lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Emma. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang boses bago sumagot. "Hello, sir. Magpapaliwanag po ako." "Huwag na, Emma." Ang boses ni Mr. Santos ay malamig, matigas, at walang bahid ng simpatya. Ang board of directors ay nakatanggap na ng mga reklamo. Ang aming kumpanya ay itinatayo sa integridad at magandang reputasyon. Hindi namin kayang magkaroon ng isang junior architect na nasasangkot sa ganitong uri ng iskandalo, lalo na't may kinalaman sa pamilya Del Fierro na isa sa ating pinakamalaking kliyente. Pero sir, hindi po totoo ang mga balitang iyan. Gawa-gawa lang po iyan ni Vanessa Del Fierro. Pagsusumamo ni Emma, ang mga luha ay muling nag-uumpisang pumatak sa kanyang mga pisngi. Totoo man o hindi. Ang pinsala ay nagawa na, Emma. Ang pangalan mo ay nakakaladkad na sa putikan at hindi namin hahayaang madamay ang firm. Ipinadala na namin ang iyong termination letter sa iyong email. Maaari mo nang kunin ang iyong mga natitirang gamit sa security desk bukas ng gabi. Huwag ka nang pumasok sa loob ng opisina. Narinig ni Emma ang pagputol ng linya, isang tunog na tila naghudyat ng huling hininga ng kanyang karera. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig na kahoy, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga gabing walang tulog para sa mga board exam, ang mga sakripisyo para makuha ang lisensya, ang bawat disenyo na binuo niya ng may pagmamahal, ay biglang naglaho dahil sa isang kasinungalingang binuo sa loob lamang ng ilang oras. Napasandal si Emma sa pader. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang paligid ay tila umiikot. Nawala na ang kanyang ina, nawala ang kanyang tahanan, at ngayon, pati ang kanyang pangarap
ay kinuha na rin sa kanya. Si Adam ay lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at determinasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng isang malakas na preno ng sasakyan sa labas ng talyer ang nagpatahimik sa kanila. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay papalapit, mabilis, at mapanuri. Sino ang darating sa oras na ito ng umaga? Ang muling pagbabalik ba ito ng kanyang ina para saktan siya? O ang tuluyang pagdating ng mga taong gustong bumura sa kanya sa mundong ito? Kay dumi naman ng lugar na ito, tila ba hindi tao ang nakatira, kundi mga anay na kumakain ng bulok na kahoy. Ang boses ni Vanessa ay tila isang hiwa ng matalim na papel sa gitna ng katahimikan. Pumasok siya sa loob ng talyer nang walang pasintabi. Ang kanyang suot na mamahaling sapatos na may matutulis na takong ay bawat segundong tumatama. Sa sahig na kahoy, lumilikha ng isang tunog na tila nagbibilang ng oras ng kapahamakan. Bit-bit niya ang isang aura ng kapangyarihan at paghamak habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng munting silid na tila naghahanap ng dumi na maaari niyang ipakita sa mundo. Nasa likuran ni Adam si Emma, pilit na itinatago ang kanyang mukhang namamaga sa iyak. Ang bawat hakbang ni Vanessa ay tila isang pag-atake sa natitirang dignidad ni Emma. Pakiramdam ng dalaga ay isa siyang maliit na insekto na nakatakdang tapakan ng dambuhalang sapatos ng babaeng ito. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa amoy ng kahoy. Tila nilalaso ng tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Vanessa, umalis ka na. Wala kang negosyo rito. Ang boses ni Adam ay mababa ngunit puno ng panganib. Tila isang kulog na nagbababala bago ang malakas na bagyo. Humakbang siya ng pasulong, hinarangan ang paningin ni Vanessa kay Emma. Ang kanyang malapad na balikat ay naging isang pader na nagsilbing tanging proteksyon ng dalaga mula sa malupit na mundo. Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Negosyo? O Adam, ang pamilya natin ang may-ari ng lupang ito. Ang bawat pako, ang bawat tabla na ginagamit mo ay utang mo sa amin. At ngayon, nagdadala ka pa rito ng isang babaeng walang kwenta? Isang arkitektong natanggal sa trabaho dahil sa kalandian? Lumingon siya ng bahagya para sulyapan si Emma sa likod ni Adam. Look at her, Adam. She's nothing. Isang basahan na pinulot mo sa kalsada. Akala nyo ba ay makakatakas kayo sa iskandalong ginawa nyo? Ngayon, buong mundo na ang nakakaalam kung gaano kayo kadeperado. Tama na! Sigaw ni Adam. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong talyer, nagpatigil maging sa mga ibon sa labas. Maaaring kontrolin mo ang lupang ito, maaari mong kontrolin ang mga balita, pero hinding-hindi mo makokontrol ang dangal ko. At hinding-hindi mo hahawakan ang babaeng ito habang humihinga pa ako. Lumapit si Adam kay Vanessa. Ang distansya nila ay naging sapat na para makita ang apoy sa mga mata ng lalaki. Ang tanging dumi rito, Vanessa, ay ang konsensya mo. Ang pamilyang Del Fierro na ipinagmamalaki mo. Isang magarang kabaong lang iyan na puno ng naaagnas na moralidad. Umalis ka na bago ko malimutan na babae ka. O bago ko ilabas ang lahat ng dokumentong itinatago ko tungkol sa mga iligal na transaksyon ng asawa mo. Ang mukha ni Vanessa ay biglang namutla. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang panandaliang takot bago muling nagbalat kayo ng galit. Magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin. Isang malakas na pagsara ng pinto ang sumunod sa kanyang pag-alis. Ang tunog ng mabilis na pagharurot ng kanyang sasakyan ay unting naglaho sa kalayuan. Naiwan ang katahimikan na tila ba may namatay. Napatingin si Adam kay Emma na sa sandaling iyon ay tila isang pinitas na bulaklak na tuluyan ng nalanta. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang balikat ni Emma. Nadama niya ang matinding panginginig ng dalaga
Ang tila pagkawala ng lakas nito na tumayo sa sariling mga paa. Emma, makinig ka sa akin. Ang mahinahong tinig ni Adam ay tila isang angkla sa gitna ng dagat ng kawalan. Maaring kinuha nila ang trabaho mo, ang bahay mo, at ang pangalan mo. Pero nandito ako. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tumingala si Emma, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Paano na ako, Adam? Wala na akong mapupuntahan. Ang nanay ko, isinumpa ako. Ang trabaho ko, tinapon ako. Pababigat lang ako sa'yo. Umiling si Adam. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Hindi ka pabigat. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung bakit kailangan kong lumaban muli. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay ni Emma. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa dalaga. Huwag kang aalis. Tumira ka muna rito sa akin. Hindi ito kasing ganda ng mansyon, pero dito, walang mananakit sa'yo. Hindi kita pababayaan, Emma. Kahit ang buong mundo pa ang kalabanin natin, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Nakatitig si Emma sa mga mata ni Adam. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi, ngunit tanging katapatan lamang ang kanyang nakita. Isang bagong uri ng takot ang pumasok sa kanyang puso. Hindi takot sa kaaway, kundi takot sa pag-asang muling nabubuhay. Ngunit sa likod ng pangako ni Adam, may isang malaking panganib na naghihintay. Paano kung ang pagpili ni Adam na protektahan siya ang siyang maging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng lalaki? Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa sahig na kahoy, dala ang init na tila humahalik sa balat ni Emma. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa talyer ni Adam, ang bawat sulok ng lugar na ito, na dati ay tila banyaga, ay naging pamilyar na sa kanya. Ang amoy ng nilalagaring tangwili at ang singaw ng mainit na kape sa umaga ay naging musika na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Hindi naging madali ang unang 2 araw, ngunit sa bawat sandali, naroon si Adam. Tahimik, hindi nagtatanong, ngunit laging nariyan. Sabay nilang inayos ang isang lumang istante sa gilid ng talyer, habang hinahawakan ni Emma ang kabilang dulo ng kahoy at maingat na ipinapasok ni Adam ang mga pako. Naramdaman ng dalaga ang isang uri ng pagkakaisa na hindi niya naranasan sa sariling pamilya. Ang paggawa ng isang bagay mula sa wala, ang pag-aayos ng isang sirang gamit, ay tila naging simbolo ng unti-unting paghilom ng kanyang sariling pagkatao. Alam mo, Adam, noong bata ako, pangarap ko talagang magtayo ng mga bahay. Pag-amin ni Emma, habang pinapanood ang lalaki na marang kinikiskis ng liha ang ibabaw ng lamesa. Gusto ko kasing gumawa ng isang lugar kung saan ang bawat pinto ay bukas para sa pagmamahal at ang bawat bintana ay nagpapasok ng liwanag. Siguro kaya ako naging arkitekto dahil doon. Naghahanap ako ng tahanang hindi ko kailanman naramdaman. Huminto si Adam sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya si Emma ng may malalim na pag-unawa. Ang kanyang mga kamay na pununo ng alikabok ng kahoy ay dahan-dahang lumapit sa kamay ng dalaga. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling bato o semento para makabuo ng tahanan. Emma, ang tahanan ay kung saan ka pinapayagang maging ikaw, nang walang takot na husgahan o gamitin. Nang gabing iyon, nagluto sila ng simpleng hapunan. Isang mainit na sinigang na ang asim ay tila nagpapakislap sa kanilang mga mata sa gitna ng malamig na gabi. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng talyer, nagbahagi sila ng mga pangarap na matagal nang ibinaon. Ikinuwento ni Adam ang kanyang pagnanais na makagawa ng isang obra na tatagal ng maraming henerasyon, isang bagay na magpapatunay na ang isang itinakwil ay may kakayahang lumikha ng kagandahan. May isang sandali na hinding-hindi malilimutan ni Emma. Habang abala siya sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan, napansin niya si Adam na may kinakalikot sa kanyang lamesa. Maya-maya,
Iniabot ng lalaki ang isang maliit na bagay. Isang panulat na yari sa maitim at makinis na kahoy ng kamagong. Inukit ni Adam ang pangalan ni Emma sa gilid nito ng may masining na letra. Para hindi ka tumigil sa pagguhit ng mga pangarap mo, ang mahinahong sabi ni Adam. Ang simpleng regalong yon ay mas mahalaga pa para kay Emma kaysa sa anumang alahas na nakita niya sa mga mall. Ipinakita nito na kahit sa gitna ng kanyang pagkasira, may nakakakita pa rin ng kanyang halaga. Ang katahimikan ng gabi ay binalot sila ng kapayapaan. Magkatabi silang nakaupo sa balkonahe, pinapanood ang mga alitap-tap na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga balat ay puno ng isang kilig na hindi kailangang bigkasin, isang kuryenteng dumadaloy sa bawat panandaliang pagkadikit ng kanilang mga braso. Sa sandaling iyon, tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para bigyan sila ng pagkakataong huminga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winakasan ng isang marahas at sunod-sunod na pagbagsak ng kamao sa pintuan ng talyer. Ang tunog ng nayayanig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hating gabi, tila isang babala ng paparating na unos. Dali-daling tumayo si Adam at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila si Pau, ang bunsong kapatid ni Emma. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dumi. At ang kanyang labi ay pumuputok at dumadaloy ang sariwang dugo. Ate! Ate, tulungan mo ako! Ang nanginginig na pagsusumamo ni Pau habang pilit na pumapasok sa loob. Hahabulin nila ako. Kailangan ko ng pera, ate. Malaking halaga. Kapag hindi ko naibigay ngayong gabi, papatayin nila ako. Napatayo si Emma, ang kanyang puso ay tila muling piniga ng isang pamilyar na bigat. Ang kanyang pamilya ay muling kumatok, hindi para magtanong kung kumusta siya, kundi para muling bawiin ang katahimikang kamamatay lang niyang natagpuan. Paano nalaman ni Pau ang lugar na ito? At anong uri ng gulo ang dala niya na maaaring maging mitya ng tuluyang pagbagsak ni na Emma at Adam? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Emma. Mamatay si nanay nang dahil sa kahihiyang idinulot mo sa amin. Ang boses ni Pau ay tila isang kumpas ng latigo na tumama sa mukha ni Emma. Ang bawat salita ay may dalang lason, isang pamilyar na paraan ng panunumbat na tila nakaukit na sa buto ng kanilang pamilya. Nakahandusay si Pau sa sahig ng talyer. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Emma. Dinudumihan ang suot nitong damit ng dugo at alikabok. Naramdaman ni Emma ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang imahe ng kanyang ina na si Aling Remedios na noong huli niyang makita ay puno ng puot at sumpa ay biglang napalitan ng isang malagim na pangitain. Nakikita niya ito sa kanyang isipan, nakahiga sa isang malamig na higaan sa ospital, naghihingalo dahil sa sama ng loob na idinulot niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumubulong ng salitang kasalanan, isang paulit-ulit na martiryo na tila wala ng katapusan. Anong nangyari kay Nanay Pau? Sabihin mo sa akin. Ang nangangatal na tanong ni Emma, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatayo ang kanyang kapatid. Inatake siya sa puso kagabi pagkaalis mo. Hindi niya kinaya ang mga balita sa internet, Emma. Pagsisinungaling ni Pau. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pait habang pilit na umiiwas ng tingin. Nasa ICU siya ngayon. Wala kaming pambayad. Wala kaming pambili ng gamot. At ikaw, narito ka. Nagpapakasaya sa piling ng lalaking ito habang ang nanay mo ay naghihingalo. Napatitig si Emma sa kawalan. Ang bawat salita ni Pau ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kaisipan. Ang utang na loob ay muling humigpit sa kanyang leeg. Mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa kabila ng lahat ng kalupitan ng kanyang ina, ang ideya na ito ay mamatay nang dahil sa kanya ay isang pasanin na hindi niya kayang dalhin. Ang kanyang konsensya
ay tila isang mabangis na hayop na kinakain siya ng buhay. Lumapit si Adam. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Bilang isang taong bihasa sa pagtingin sa mga detalye ng kahoy, napansin niya ang isang bagay na hindi tama. Lumuhod siya sa tabi ni Pau at dahan-dahang hinawakan ang sugat sa labi ng binata. Gamit ang isang malinis na basahan, marahan niyang pinunasan ang dugo. Isang matalim na obserbasyon ang dumaan sa isip ni Adam. Ang dugo ay masyadong malapot at ang pasa sa braso ni Pau ay tila isang mantsa lamang na madaling mabura. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang hinala, nakita niya ang mukha ni Emma, isang mukha ng babaeng handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa isang pamilyang paulit-ulit na siyang tinatapon. Emma, mag-isip ka muna ng mabuti. Ang mahinahong babala ni Adam, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Emma. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hayaan mong ako ang sumama kay Pau para tingnan ang kalagayan ng nanay mo. Hindi! Hindi siya pwedeng sumama! Sigaw ni Pau. Ang kanyang boses ay biglang tumaas sa takot na mabuking. Si Emma lang ang gustong makita ni nanay. Sabi niya, bago man lang siya mawala, gusto niyang marinig ang paghingi mo ng tawad, ate. Tiningnan ni Emma si Adam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at kawalang pag-asa. Adam, kailangan kong pumunta. Kahit anong gawin niya sa akin, nanay ko pa rin siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mamatay siya nang hindi ko man lang nasisilayan. Emma, bitag ito. Nararamdaman ko. Mariing sabi ni Adam. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa balikat ng dalaga. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, iyan ang ginagamit nila para muli kang makulong. Huwag kang magpaloko muli. Ngunit ang bulag na pagmamahal at ang bigat ng obligasyon ay mas matimbang para kay Emma sa sandaling iyon. Marahan niyang tinanggal ang kamay ni Adam. Patawarin mo ako, Adam, pero kailangan kong gawin ito. Pamilya ko sila. Dahan-dahang tumayo si Emma at sumunod kay Pau patungo sa labas ng talyer. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang gabi ay muling naging madilim at nakakatakot. Tila nawala ang lahat ng init na binuo nila ni Adam sa loob ng ilang araw. Naiwan si Adam sa loob ng talyer. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Napatingin siya sa basahang ginamit niya kay Pau. Ang pulang mantsa ay hindi amoy dugo, kundi amoy ng isang uri ng pangkulay na ginagamit sa mga pagkain. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi lamang ito isang simpleng paniningil ng utang na loob. Ito ay isang planadong pagsira. Dali-daling kinuha ni Adam ang susi ng kanyang sasakyan. Alam niyang kapag hinayaan niyang makaalis si Emma ng mag-isa, maaaring iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang dalagang nagbigay muli ng kulay sa kanyang mundo. Ang tanong ay, aabot pa ba siya bago tuluyang isara ng pamilya ni Emma ang bitag na maglilibing sa kanya ng buhay? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay tila mga palasong tumutusok sa kaisipan ni Emma. Habang papalapit sila sa kanilang lumang apartment, ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan ng isang bahay na may naghihingalo, kundi isang katahimikang puno ng panlilinlang. Walang ICU, walang mga makinang tumutulong sa paghinga. Sa gitna ng sala, nakaupo si Aling Remedios sa kanyang paboritong silya, maayos ang suot na damit, at kasalukuyang nagbibilang ng ilang pirasong alahas na tila galing sa isang bagong bayad. Nang makita niya si Emma, hindi yakap o luha ng pasasalamat ang sumalubong sa dalaga, kundi isang mapait at matagumpay na ngiti. Naniwala ka naman? Ang boses ni Remedios ay puno ng pangungutya habang hinihigop ang kanyang mainit na kape. Sabi ko na nga ba, kahit anong taboy ko sa'yo, babalik at babalik ka rin dahil sa konsensya mo.
Ang daling paikuti ng isang anak na lunod sa utang na loob. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang natitirang tibay ni Emma. Ang matinding pag-aalala na kanina'y sumakal sa kanya ay napalitan ng malamig at masakit na katotohanan. Ginamit ng sarili niyang ina ang balita tungkol sa kamatayan bilang kasangkapan upang manipulahin siya. Bakit, ma? Mahina at basag niyang tanong. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Dahil kailangan mo nang pirmahan ito. Isang dokumento ang inihagis ni Remedios sa mesa. Isang kasunduan sa pamilya Del Fierro. Kapag pinirmahan mo ang pag-amin na ikaw ang nang-akit kay Adam para sirain ang reputasyon nila, bibigyan tayo ni Vanessa ng sapat na pera para makabayad sa lahat ng utang ko. At ikaw, makakakuha ka ng trabaho sa ibang bansa. Malinis ang lahat, Emma. Isang pirma lang. Bago pa man makasagot si Emma, bumukas ang pinto sa likuran niya. Si Adam, na basang-basa ng ulan, at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit ay pumasok sa loob. Nilagpasan niya si Emma at hinarap si Remedios. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Hindi niya pipirmahan ang kahit anong dumi na galing sa inyo, ang mariing sabi ni Adam. Hinawakan niya ang kamay ni Emma at marahas itong hinila palabas, palayo sa laso ng bahay na yon. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikidalamhati sa sakit na nararamdaman ni Emma. Tumakbo sila patungo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, kung saan ang dilim ay nagbibigay ng kaunting proteksyon mula sa mapanghusgang mundo. Huminto si Emma, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Bakit mo pa ako binalikan, Adam? Sigaw ni Emma sa gitna ng ingay ng ulan. Tingnan mo ako. Isang tanga. Isang anak na naniwala sa sariling ina na ginamit lang siya. Wala na akong silbi. Sirang-sira na ang buhay ko. Hindi sumagot si Adam. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Emma. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Ang init ng kanyang mga palad ay tila naging gamot sa nanlalamig na pagkatao ng dalaga. Makinig ka sa akin, Emma. Ang boses ni Adam ay gumaralgal, puno ng isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Hindi ka tanga dahil nagmamahal ka. Ang mundo ang may mali dahil ginagamit nila ang kabutihan mo laban sa'yo. Pero hindi kita hahayaang malunod ng mag-isa. Dahil mahal kita, Emma. Mahal kita higit pa sa buhay ko at hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli. Ang lahat ng pait, ang lahat ng takot, at ang lahat ng pag-aalinlangan ay tila naglaho sa isang saglit. Sa gitna ng rumagasang ulan, dahan-dahang inilapit ni Adam ang kanyang mukha at hinalikan si Emma. Isang halik na puno ng pangako, proteksyon, at isang pag-ibig na handang harapin ang anumang unos. Ito ang kanilang unang pagtatagpo ng mga kaluluwa. Isang sandali ng wagas na katapatan sa gitna ng mundo ng kasinungalingan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila humihingal. Ang bawat hininga ay nagsasalo sa lamig ng hangin. Inalalaya ni Adam si Emma pabalik sa sasakyan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, kinuha ni Adam ang isang maliit na folder mula sa ilalim ng kanyang upuan. Emma, may isang bagay ka pang dapat malaman. Wika ni Adam habang iniabot ang isang lumang dokumento. Ang lupang kinatatayuan ng talyer ko. Ang lupang sinasabi ni Vanessa na pag-aari nila? Hindi iyon totoo. Nanlaki ang mga mata ni Emma habang binabasa ang titulo ng lupa. Nakasulat doon ang pangalan ni Adam bilang nag-iisang may-ari, isang pamana mula sa kanyang lolo na hindi kailanman nalaman ng pamilya Del Fierro. At hindi lang iyon. Ang lupang iyon ay ang mismong lugar kung saan planong itayo ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya ni Vanessa. Hawak natin ang kanilang leeg, Emma. Ang bulong ni Adam, ang kanyang mga mata, ay nagpapakita ng isang bagong uri ng lakas. Ngunit ang tanong, handa ka na bang lumaban kasama ko? Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit. Tila isang hudyat ng simula ng isang giyera na hindi na nila matatakasan.
Hindi sapat ang pag-ibig para mapakain ng sikmura, Adam. Paano ako muling hahawak ng lapis kung ang bawat guhit ko ay tila may bahid ng dumi sa mata ng mundo? Ang mga salitang yun ni Emma ay tila isang ambon ng pag-aalinlangan sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw sa loob ng talyer. Nakaupo siya sa harap ng kanyang lamesa, hawak ang panulat na gawa sa kamagong na ibinigay ni Adam, ngunit ang puting papel sa kanyang harapan ay nananatiling walang laman. Ang bawat ideya na pumasok sa kanyang isipan ay tila binubura ng alaala ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho at ng mapanghusgang mga komento sa internet. Lumapit si Adam, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ang isa sa tabi ni Emma at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga na mahigpit na nakahawak sa panulat. Ang magaspang na palad ni Adam ay tila nagbibigay ng lakas. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Huwag mong hayaang ang laso ng ibang tao ang magdikta ng halaga ng sining mo, Emma. Ang mahinahong sabi ni Adam habang nakatitig sa blangkong papel. Ang arkitektura ay hindi lang tungkol sa semento at bakal. Tungkol ito sa pagpapatayo ng pag-asa. At sino pa ba ang mas karapat-dapat na magdisenyo ng pag-asa kundi ang taong dumaan na sa tindi ng unos? Huminga ng malalim si Emma. Tiningnan niya ang panulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adam. May kung anong alab ang muling nagliyab sa kanyang mga mata. Isang alab ng paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng tagumpay. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ang unang guhit ay mabuhay, ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang mga kamay ay naging mas matatag. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang talyer ni Adam ay naging isang pugad ng paglikha. Si Emma ay abala sa pagbuo ng isang disenyo para sa National Heritage Community Project, isang kompetisyon na naghahanap ng pinakamahusay na disenyo para sa isang komunidad ng mga manggagawa na pinagsasama ang tradisyon at modernidad. Habang si Emma ay nakatutok sa mga technical na sukat at blueprint, si Adam naman ang naging kanyang master craftsman. Gamit ang pinakapinong uri ng nara at kamagong, isa-isang binubuo ni Adam ang scale model ng disenyo ni Emma. Ang tunog ng lagari na dahan-dahang humahati sa kahoy at ang amoy ng sariwang varnish ay naging bahagi ng kanilang araw-araw. Ang bawat maliit na bintana, bawat hagdanan, at bawat poste ng modelong bahay ay inukit ni Adam ng may labis na pag-iingat. Tila ba ito ang magiging pundasyon ng kanilang sariling kinabukasan? May isang sandali na ang dalawa ay nagkasabay sa pag-abot ng isang ruler sa ibabaw ng lamesa. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit at sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila tumigil. Napatingin si Emma kay Adam at napansin ang isang mantsa ng lapis sa pisngi nito. Imbes na umiwas, dahan-dahang itinaas ni Emma ang kanyang kamay at pinunasan ng dumi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang simpleng haplos na yon ay puno ng pasasalamat at isang uri ng pag-ibig na mas matatag pa sa anumang gusaling itatayo nila. Tapos na! Bulong ni Emma habang tinitingnan ang huling blueprint. Ang disenyo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang obra maestra na sumasalamin sa katatagan ng pusong Pilipino. Ang pangalang ibinigay niya sa proyekto? Tahanan ng Paghilom. Matagumpay nilang naipadala ang entry sa kompetisyon sa huling araw ng deadline. Ang kagalakang naramdaman nila ng gabing iyon ay tila isang selebrasyon ng kanilang muling pagkabuhay. Sabay silang uminom ng tsaa sa balkonahe, pinapanood ang mga bituin na tila kumikislap para sa kanila. Ngunit habang sila ay nagdiriwang sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na gawa sa salamin at bakal, si Vanessa ay nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang listahan ng mga kalahok sa kompetisyon. Isang hacker na binayaran niya ang nagpadala sa kanya ng mga digital file ng entry ni Emma. Masyadong maganda.
Para sa isang katulad mo, Emma, ang nakakangising sabi ni Vanessa habang marahang kinikiskis ang kanyang mga kuko sa lamesa. Salamat sa paggawa ng trabaho para sa akin. Ang disenyong ito ang magliligtas sa bumabagsak na kumpanya ng asawa ko. At sa oras na matapos ako, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Aakusahan kita ng pagnanakaw sa sarili mong gawa. Kinuha ni Vanessa ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Ang tunog ng naghihintay na linya ay tila isang babala ng paparating na pagnanakaw sa huling pag-asa ni na Emma at Adam. Paano lalabanan ni Emma ang isang kalaban na handang agawin pati ang kanyang talino at kaluluwa? Narito ang kinabukasan ng arkitekturang Pilipino, ang proyektong magpapatunay sa kadakilaan ng pamilya Del Fierro. Ang boses ni Vanessa na umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng Marangyang Hotel ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Emma. Sa malaking screen sa gitna ng entablado, nakita ni Emma ang kanyang sariling kaluluwa na ipinangangalandakan sa mundo. Ang bawat linya, ang bawat sukat, at ang bawat konsepto ng kanyang tahanan ng paghilom ay naroon. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ni Vanessa, ang palakpakan ng mga tao ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang sa pagnanakaw ng kanyang pangarap. Nakatayo si Emma sa dulo ng ballroom. Suot ang isang simpleng terno na gawa sa hinabing tela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang mga bulsa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng pagtutol na hindi makalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng paligid. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nagiging mga matatalim na bituin na gustong tumusok sa kanyang mga mata. Paano nagawa ni Vanessa na kunin ang tanging bagay na natitira sa kanya? Narito rin si Adam, nakatayo sa tabi ni Emma. Ngunit sa gabing ito, hindi siya ang lalaking may mantsa ng alikabok ng kahoy sa damit. Nakasuot siya ng isang barong na gawa sa pinakamahusay na pinya. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad na tila isang haring nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang kanyang presensya ay nagsimulang kumuha ng atensyon ng mga bisita. Ang mga bulungan tungkol sa itinakwil na anak ay unti-unting napalitan ng pagkamangha sa kanyang kakaibang aura. "Huwag kang bibitaw, Emma," ang mahinahong bulong ni Adam. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng lindol ng emosyon. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Pinipisil ito ng may sapat na lakas para ipaalala na hindi siya nag-iisa. Ang katotohanan ay tulad ng tubig. Gaano mo man subukang ikulong, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Naglakad si Adam patungo sa harap. Hila ang nanginginig na si Emma. Ang bawat hakbang nila sa pulang karpet ay tila isang paghamon sa kapangyarihan ng mga Del Fierro. Nang makarating sila sa tapat ng entablado, huminto ang musika at ang lahat ng mata ay natuon sa kanila. Ang ngiti ni Vanessa ay biglang naging isang maskara ng pagkabalisa. Bagaman pilit niya itong itinatago sa likod ng makapal na makeup. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang boses ni Adam ay malakas at malinaw. Hindi kinakailangan ng mikropono para marinig ang awtoridad nito. "Ipinagmamalaki mo ang disenyong yan, Vanessa. Ngunit nakalimutan mo yata ang isang mahalagang detalye. Ang bawat kahoy na ginamit sa scale model na yan ay may nakatagong ukit. Isang tatak na tanging ang tunay na lumikha lamang ang nakakaalam." Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga hurado ng kompetisyon ay nagsimulang magpalitan ng tingin. Si Adam, nang walang pag-aalinlangan, ay umakyat sa entablado at kinuha ang scale model. Ipinakita niya ang ilalim na bahagi ng maliit na poste kung saan nakaukit ng napakaliit ang pangalan ni Emma sa loob ng isang hugis-pusong disenyo ng kahoy. Isang detalyeng ginawa ni Adam habang natutulog si Emma sa talyer. Ang disenyong ito ay pag-aari ni Emma Salvador
Deklarasyon ni Adam habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Vanessa. At ang lupang pagtatayuan nito? Hindi yon pag-aari ng mga Del Fiero. Pag-aari ko yon. At hinding-hindi ko hahayaang itayo ang isang monumento ng kasinungalingan sa lupang pinaghirapan ng lolo ko. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang mga mukha ng mga maimpluwensyang tao ay napalitan ng pagdududa sa kredibilidad ni Vanessa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakasukol, isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Hindi siya susuko ng ganoon kadali. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang mesa at itinaas ang isang lumang dokumento na may selyo ng korte. Ang galing mong umarte, Adam. Ngunit akala mo ba ay nakalimutan na ng mundo ang dahilan kung bakit ka talaga itinakwil? Lumingon si Vanessa sa mga tao. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tagumpay. Narito, ang katibayan na si Adam Del Fiero ay hindi isang biktima. Narito ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. 10 taon na ang nakalilipas. Isang krimeng pinagtakpan ng pamilya. Pero ngayon ay ilalabas ko na para makita ng lahat kung anong klaseng tao ang pinagtatanggol nyo. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang bumaha sa mukha ni Adam. Ang mga bulungan ay naging mga panlalait sa loob lamang ng 1 segundo. Nakatayo si Adam sa entablado. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila isang anino ng nakaraan ang muling humawak sa kanyang leeg para sakalin siya. Napatingin si Emma kay Adam. Ang kanyang puso ay tila nahati sa 2. Ang dokumentong hawak ni Vanessa ay mukhang legal at totoo. Ito ba ang lihim na ayaw banggitin ni Adam? O ito ang huling patibong na tuluyang maglulubog sa kanilang 2 sa hukay ng kahihiyan na wala nang balikan? Iwan mo ang lalaking yan, Emma. Huwag mong hayaang madamay ang pangalan mo sa isang kriminal. Isipin mo ang career mo. Isipin mo ang future mo na ngayon lang muling nagkakaroon ng liwanag. Ang boses ni Vanessa ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Emma habang sila ay nasa isang sulok ng madilim na hardin sa labas ng ballroom. Ang bawat salita nito ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Isang taktika ng gaslighting na naglalayong paghiwalayin ang 2 pusong kamamatay lang makahanap ng sandigan. Sa loob ng ballroom, maririnig ang mahinang tugtog ng violin na tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa kanila, isang miyamay sa ganda ng paligid kumpara sa dumi ng usapang nagaganap. Naramdaman ni Emma ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang dokumentong ipinakita ni Vanessa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Adam. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na hinahawakan pa rin ni Adam, sa gitna ng kaguluhan kanina, naalala niya ang bawat gabi sa talyer. Naalala niya ang lalaking maingat na naglinis ng kanyang mga blueprint mula sa putik. Naalala niya ang mga matang puno ng katapatan na tumitig sa kanya sa gitna ng ulan. Ang isang kriminal ba ay may kakayahang magmahal ng ganoon kawagas? Sa kabilang panig, si Adam ay nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko. Ang bigat ng nakaraang pilit niyang ibinaon ay muling dumadagan sa kanya. Hindi siya makatingin kay Emma. Natatakot siyang makita ang pagdududa sa mga mata ng babaeng tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog, matalim at nagdudulot ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Isang pirma mo lang dito, Emma, na nagsasabing pinilit ka lang ni Adam na tumira sa kanya at nakita mo ang mga nakaw na dokumento sa talyer niya at lilinisin ko ang pangalan mo. Pagpapatuloy ni Vanessa, ang kanyang mga kuko ay marahang tumatapik sa folder na hawak. I will give you a scholarship abroad. You can start over, malayo sa lahat ng gulo. You're a talented architect, Emma. Don't waste your life on a lost cause like him. Tumingin si Emma kay Adam. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Ngunit sa halip na umatras, humakbang si Emma ng pasulong.
Dahan-dahan niyang kinuha ang folder mula sa kamay ni Vanessa, ngunit hindi para pirmahan ito. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Vanessa, marahas na pinunit ni Emma ang mga dokumento. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila isang deklarasyon ng digmaan na umalingaw-ngaw sa gabi. Maaring naging mahina ako sa harap ng pamilya ko, Vanessa, pero hindi ako magiging bulag sa harap mo. Ang boses ni Emma ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Maaring may mga lihim si Adam mula sa nakaraan, pero ang nakita ko sa kanya ay isang taong may mas malinis na puso kaysa sa lahat ng taong narito sa loob ng ballroom na ito. I'd rather be a failure with him than be a success with someone as rotten as you. Isang matalim na tunog ng sirena ng pulis ang biglang pumasok sa katahimikan ng gabi. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumayaw sa paligid ng mansyon. Lumilikha ng isang nakakatakot na paligid. Lumapit ang mga awtoridad, dala ang warrant of arrest para kay Adam batay sa mga ebidensyang inihain ni Vanessa. Bago pa man maikabit ang mga posas, dahan-dahang lumapit si Adam kay Emma. Inabot niya ang kamay ng dalaga at sa huling pagkakataon, bago siya ilayo ng mga pulis, marahan niyang hinalikan ang likod ng palad ni Emma. Ang init ng kanyang labi ay tila isang pangakong mananatili sa balat ni Emma magpakailanman. Walang onomatopeya sa paligid, tanging ang mabigat na tunog ng bakal na sumasakal sa mga pulso ni Adam ang maririnig. Isang tunog na tila pinalalakas ng bawat pintig ng puso ni Emma. "Hihintayin kita, Adam," bulong ni Emma. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon habang pinapanood ang lalaking mahal niya na isinasakay sa loob ng mobile. Hindi pa tapos ang laban na ito at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa iyo. Naiwan si Emma sa gitna ng dilim. Ang mga piraso ng pinunit na dokumento ay dahan-dahang tinatangay ng hangin sa paligid ng kanyang paanan. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang totoong nangyari 10 taon na ang nakalilipas? At sapat ba ang pag-ibig ni Emma para tapatan ang kapangyarihan ng pamilya Del Fierro na ngayon ay determinadong ibaon sila sa limot? Ang bawat gabi sa loob ng talyer ay tila naging isang mahabang panalangin na walang kasagutan. Ang dating amoy ng sariwang kahoy na nagbibigay ng kapayapaan kay Emma ay napalitan ng isang malamig at mapanglaw na hapis. Sa bawat sulok, nakikita niya ang anino ni Adam, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang kanyang marahang pagpukpok sa pako, at ang kanyang mga matang laging nakabantay sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang bawat bakas ng presensya ng lalaki ay naging gasolina sa apoy ng determinasyon ni Emma. Dahan-dahang hinawakan ni Emma ang maliit na inukit na kahoy na hindi natapos ni Adam, isang maliit na figurin ng isang babaeng nakatingin sa malayo. Nilinis niya ang alikabok dito gamit ang dulo ng kanyang daliri, isang banayad na haplos na tila ba sinusubukang abutin ang kamay ni Adam sa kabila ng rehas. Isang sandali ng pagiging tao sa gitna ng mekanikal na plano ng paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa katarungan, tungkol ito sa pagbawi sa taong nagturo sa kanya kung paano muling mangarap. Nagsimula ang plano ni Emma sa isang simpleng pagbisita sa kanyang lumang apartment. Alam niya ang kahinaan ng kanyang ina, ang kasakiman at ang pagiging kampante. Sa kanyang pagpasok, sumalubong sa kanya si Aling Remedios na tila ba isang reyna sa gitna ng kanyang maliit na kaharian. Suot ang mga bagong alahas na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Bumalik ang aliping sa gigilid, ang bungad ni Remedios na may kasamang mapait na tawa. "Ano? Gutom ka na? O baka naman natauhan ka na dahil nasa kulungan na ang kriminal mong kasintahan?" Hindi sumagot si Emma ng may galit. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang balikat at nagkunwaring talunan. "Ma, pagod na ako. Gusto ko na lang ng katahimikan. Tama kayo. Walang patutunguhan ang pakikipaglaban kay Vanessa. Sabihin niyo sa akin, magkano ba talaga ang ibinigay niya sa inyo?"
Baka naman pwede nating paghati-hatian para makalayo na ako rito. Ang mga mata ni Remedios ay nagliwanag sa ideya ng pera. Hindi niya napansin ang cellphone ni Emma na bahagyang nakasilip mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang screen nito ay tahimik na nagbibilang ng bawat segundo ng pag-record. Napakalaking halaga, Emma. Akala mo ba ay madali ang ginawa namin? Pagmamayabang ni Remedios habang hinihimas ang kanyang bagong kwintas. Isipin mo, kailangang magmukhang totoo ang atake ko sa puso. At ang kapatid mo? Halos maubos ang food coloring na ginamit namin para magmukhang dugo sa labi. Nia, napakagaling naming umarte, hindi ba? Lahat ng iyon, plano ni Vanessa para lang mapilitan kang bumalik at mabitag namin si Adam. Naramdaman ni Emma ang matinding panginginig sa kanyang kalooban, ngunit nanatili siyang matatag. At ang dokumento, ma, ang tungkol sa pagnanakaw ni Adam, 10 taon na ang nakalilipas. Totoo ba yon? Tangga! Ang halakhak ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na mas masahol pa kaysa sa kalansing ng mga barya. Peke ang lahat. Si Vanessa ang gumawa ng mga papel na iyon. Ang totoo, ang asawa ni Vanessa ang kumuha ng pera noon at ginawa nilang scapegoat si Adam dahil siya ang pinakamahina sa pamilya. Lahat ng ebidensya ay itinanim lang nila. Sapat na. Nakuha na ni Emma ang kailangan niya. Ngunit bago siya makaalis, narinig niya ang pagtunog ng isang mensahe sa cellphone ni Remedios. Dahil sa pagkataranta ng matanda, nalaglag ang isang maliit na papel mula sa kanyang pitaka. Mabilis itong pinulot ni Emma bago pa man makita ng kanyang ina. Isa itong resibo ng isang bank transfer, ngunit hindi ito galing kay Vanessa. Galing ito sa isang account na may pangalang hindi pamilyar kay Emma, ngunit may titulong Del Fierro Holdings, Confidential Settlement. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Emma. Bakit nagpapadala ng pera ang kumpanya mismo sa kanyang ina kung ang plano ay galing lamang kay Vanessa? May mas malalim pa bang sabwatan ang buong pamilya laban kay Adam? Ano iyan? Ibigay mo sa akin iyan. Sigaw ni Remedios nang mapansin ang papel sa kamay ni Emma. Mabilis na tumakbo si Emma palabas. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa hagdanan ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang taong tumatakas mula sa kamatayan. Sa labas, ang gabi ay tila hindi na kasing dilim tulad ng dati. Hawak na niya ang katotohanan, ngunit ang lihim na natuklasan niya sa papel ay tila isang bagong banta na maaaring tuluyang sumira sa pamilya Del Fierro. Nakatayo si Emma sa gitna ng kalsada habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang record sa kanyang cellphone. Ang boses ng kanyang ina, ang pag-amin sa lahat ng panloloko ay naroon na. Ngunit ang bagong ebidensya na hawak niya ay maaaring maging mitya ng isang mas malaking pagsabog. Cliffhanger. Habang naglalakad si Emma patungo sa himpilan ng pulis, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. May nakakaalam ba sa kanyang hawak na ebidensya? At makakarating ba siya sa batas bago siya tuluyang patahimikin ng mga taong nasa likod ng anino? Huwag kang hihinto, Emma. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Ang bulong na yon sa kanyang sarili ay tila isang mantra habang mabilis siyang naglalakad sa madilim na bangketa. Ang tunog ng makina ng itim na sasakyan sa kanyang likuran ay tila isang dambuhalang hayop na naglalaway. Dahan-dahang gumagapang at naghihintay ng pagkakataong sumunggab. Naramdaman ni Emma ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag kung saan nakatago ang cellphone na naglalaman ng katotohanang magpapalaya kay Adam at wawasak sa mga Del Fierro. Sa isang mabilis na desisyon, pumasok si Emma sa isang maliit na kapilya na bukas pa sa oras na yon. Ang amoy ng kandila at insenso ay sumalubong sa kanya,
Isang biglang katahimikan na tila nagbigay ng pansamantalang proteksyon. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng altar, kinuha niya ang panulat na gawa sa kamagong, ang regalo ni Adam, at hinawakan ito ng mahigpit. Ang sandaling naramdaman niya ang init ng pag-asa sa gitna ng matinding takot. Hindi siya susuko. Hindi siya papayag na ang huling hininga ng katarungan ay malunod sa dilim. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng presinto ay binuwag ng pagdating ni Vanessa, kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado na tila mga buwitreng nakasuot ng mamahaling Amerikana. Bitbit niya ang kanyang karaniwang nanggisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa na tila ba ang batas ay isang laruan lamang na maaari niyang paikutin. Nandito ako para tapusin ang lahat ng ito, ang mataray na deklarasyon ni Vanessa habang nakaharap sa opisyal ng pulisya. Ang bawat ebidensya ay maliwanag. Si Adam Del Fierro ay isang magnanakaw at ang babaeng iyan ay kanyang kasabwat. Ngunit sa halip na luha, isang matalim at malamig na titig ang ibinigay ni Emma. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Nang pindutin niya ang play button, ang boses ni Aling Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw, mapagmataas, at tapat na umaamin sa lahat ng panlilinlang. Mula sa pekeng sakit hanggang sa pakikipagsabwatan kay Vanessa para itanim ang ebidensya laban kay Adam. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang kidlat na tumatama sa katawan ni Vanessa. Ang mukha ng kontrabida ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang mga abogado ay nagkatinginan, unti-unting lumalayo sa kanya na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang recording na yan. Ang pagsigaw ni Vanessa ay naging isang desperadong tili, ngunit huli na ang lahat. Inilabas ni Emma ang resibo ng bank transfer mula sa Del Fierro Holdings. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw, Vanessa. Ito ay tungkol sa pagtatakip sa totoong krimen ng asawa mo. 10 taon na ang nakalilipas at ang pera na ipinadala niyo sa nanay ko. Iyan ang magiging katibayan ng panunuhol niyo. Ang karma ay hindi dumating ng tahimik. Dumating ito ng may kasamang tunog ng bakal na sumasara sa paligid ng mga pulso ni Vanessa. Ang babaeng dati ay naglalakad, na tila reyna ay dahan-dahang inilalabas sa presinto. Nakayuko ang ulo habang pinoprotektahan ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag na nagsisimula nang dumagsa sa labas. Sa kabilang banda, si Aling Remedios at Pau ay mabilis na nagtago sa dilim, iniwan na walang kahit isang kusing at may banta ng demandang isasampa ni Emma. Matapos ang ilang oras ng matinding paghihintay, bumukas ang pinto ng detention cell. Ang tunog ng mabigat na bakal na bumubukas ay tila isang musika ng kalayaan para kay Emma. Lumabas si Adam. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita ang babaeng nagligtas sa kanya. Walang salitang namagitan. Ang tanging narinig ay ang mabilis na pagtakbo ni Emma patungo kay Adam. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig na semento ay tila isang mabilis na pintig ng puso. Isang mahigpit na yakap ang bumalot sa kanila. Isang yakap na puno ng pait ng nakaraan at tamis ng tagumpay. Sa balikat ni Adam, tuluyang bumuhos ang mga luha ni Emma. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa tanikala ng utang na loob. Tapos na, Adam. Bulong ni Emma sa gitna ng kanyang paghikbi. Wala na ang mga anino. Tayo na lang dalawa. Dahan-dahang inilayo ni Adam ang mukha ni Emma at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Hindi, Emma. Ngayon pa lang tayo magsisimulang mabuhay. Habang sila ay naglalakad palabas ng presinto, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila. Tila binabasbasan ng kanilang bagong simula.
Ngunit sa likod ng kagalakan, isang sulat ang iniabot ng isang pulis kay Emma. Isang sulat mula kay Aling Remedios na natagpuan sa kanilang lumang bahay na wala ng gamit. Ano ang huling mensahe ng kanyang ina? At may puwang pa ba ang pagpapatawad sa isang pusong paulit-ulit na winasak? Kabong-sakeg, ang amoy ng bagong tabas na kahoy ay hindi na nagdadala ng lungkot o pangamba sa puso ni Emma. Sa halip, ang bawat singaw ng nara at kamagong sa paligid ng kanilang bagong talyer ay tila isang pabango ng tagumpay at kapayapaan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kuta ng kasinungalingan ng mga Del Fierro at sa lupang pamanang yon ni Adam, isang bagong istruktura ang itinayo nila. Hindi isang palasyo ng pagyayabang, kundi isang tahanang may kaluluwa. Nakatayo si Emma sa balkonahe ng kanilang bahay. Ang disenyo na dati ay nasa papel lamang, ngunit ngayon ay isang matatag na realidad. Ang bawat poste ay tuwid, ang bawat bintana ay malawak at nagpapasok ng sapat na liwanag ng araw, eksaktong tulad ng kanyang pangarap. Ang kanyang pangalan ay hindi na nakakaladkad sa putikan. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakahinahangaang arkitekto sa bansa, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa kanyang galing na dumaan sa apoy ng pagsubok. Napansin niya si Adam sa silong, abala sa paggawa ng isang maliit na upuang kahoy. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng pagmamahal sa kanyang ginagawa. Lumapit si Emma at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Naramdaman niya ang matitigas na kalamnan ni Adam na unti-unting lumalambot sa ilalim ng kanyang haplos. Ang katahimikan ng isang hapon kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang marahang paghinga ng taong mahal niya. "Ang ganda ng ginagawa mo, Adam," ang mahinahong sabi ni Emma habang nakatingin sa maliliit na detalye ng inuukit na kahoy. "Para kanino ba ang maliit na upuan na yan?" Tumigil si Adam at tumingin kay Emma. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na tila ba ang lahat ng bituin sa langit ay lumipat doon. Hinawakan niya ang kamay ni Emma at marahang hinila ang dalaga para maupo sa kanyang tabi. Ang init ng sikat ng araw ay tila isang basbas sa kanilang dalawa. "Ang bawat bagay na ginagawa ko rito ay para sa ating kinabukasan, Emma." Ang boses ni Adam ay malalim at puno ng emosyon. "Dati, akala ko ay mamamatay akong mag-isa sa dilim, pero dumating ka at itinuro mo sa akin na ang isang sirang kahoy ay maaari pa ring maging isang obra maestra kung ito ay hahawakan ng mga kamay na may pagmamahal." Huminga ng malalim si Emma. Ang kanyang puso ay tila nagniningning sa kagalakan. Kinuha niya ang kamay ni Adam at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay mas matindi kaysa sa anumang halik na pinagsaluhan nila noon. "Adam, kailangan nating bilisan ang paggawa sa maliit na upuang yan." Ang bulong ni Emma, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha ng kaligayahan. "At baka kailangan mo na ring magsimulang gumawa ng isang kuna dahil sa darating na ilang buwan, magiging 3 na tayo." Natigilan si Adam. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig at ang kanyang labi ay hindi makabigkas ng kahit anong salita. Isang malaking nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha bago niya binuhat si Emma at inikot ng may labis na pag-iingat. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong talyer, isang tunog ng wagas na kaligayahan na tila bumura sa lahat ng pait ng kahapon. Sa labas ng kanilang bakuran, ang mga puno ng nara ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang buhay ay hindi na isang pakikipaglaban sa mga anino. Ito ay isa ng paglalakbay patungo sa liwanag. Hawak kamay silang tumingin sa papalubog na araw, handang harapin ang anumang bukas dahil alam nilang sa bawat pako, bawat tabla at bawat tibok ng kanilang puso, ang kanilang tahanan ay itinayo sa pundasyon ng tunay na pag-ibig.
Ang bawat dapit hapon sa kanilang tahanan ay tila isang munting sining na ipininta ng tadhana. Ang sikat ng araw ay marahang dumadapo sa mga dahon ng narra, lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa malawak na beranda ng bahay na itinayo ni na Emma at Adam. Wala na ang ingay ng lungsod, wala na ang mga mapanghusgang bulong ng mga taong dati ay tinitingala nila. Dito, sa gitna ng katahimikan at amoy ng kalikasan, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng salitang kapayapaan. Isang munting bata na may mga matang kasing linaw ng kay Emma at ngiting kasing amo ng kay Adam, ang mabilis na tumatakbo sa damuhan. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang himig ng kagalakan na bumubura sa lahat ng pait ng kahapon. Pinapanood siya ni na Emma at Adam mula sa malayo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang bawat daliri ay nakakandado sa isa't isa na tila isang pangakong hinding-hindi na muling magbibitaw. Kinuha ni Emma ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang sulat na iniabot sa kanya noon, isang huling mensahe mula kay Aling Remedios. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ito binuksan ni Emma. Natatakot na ang bawat salita rito ay muling maging isang tanikala. Ngunit sa hapong ito, naramdaman niya ang isang uri ng lakas na handa nang humarap sa anuman. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa nangingitim na papel. Walang mahabang pagdadahilan, walang gaslighting. Tanging isang maikling pag-amin ng pagkatalo at isang pakiusap para sa kapatawaran. Si Remedios ay namumuhay na ngayon ng mag-isa sa probinsya, malayo sa lahat ng karangyaan, nagtitiis sa bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Napatingin si Emma sa langit. Naramdaman niya ang isang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Pinatawad na ba niya ang kanyang ina? Marahil hindi pa sa paraang gusto ng marami, ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa hindi pagiging perpektong anak at sa pagpili na maging isang masayang tao. Ang utang na loob ay hindi na isang utang na dapat bayaran ng kanyang kaluluwa. Ito ay isa na lamang alaala ng isang aral na nagpalakas sa kanya. Nagpapadala siya ng tulong sa ina, sapat para mabuhay ito ng maayos, ngunit hindi na niya hinahayaan ang sarili na muling maging biktima ng manipulasyon nito. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang mahinahong tanong ni Adam habang marahan niyang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Umiling si Emma at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Adam. Ang bawat pintig ng puso ng lalaki ay tila isang kumpas ng katiyakan. Hindi na, Adam. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad na makarating dito, na ang lahat ng sakit na pinagdaanan natin ay naging pundasyon lang para sa bahay na ito. Tumingin si Adam sa kanilang anak, na ngayon ay abala sa paglalaro sa ilalim ng puno. Ang pag-ibig ay hindi lang pala tungkol sa paghahanap ng taong bubuo sa iyo, Emma. Tungkol din pala ito sa paghahanap ng taong handang tumabi sa iyo habang binubuo mo ang sarili mo. Sa may pintuan ng kanilang bahay, may isang maliit na ukit sa kahoy na gawa mismo ni Adam. Nakasulat doon, sa sinaunang baybayin at sa wikang Tagalog, dito nagsisimula ang pag-ibig na walang utang, kundi kusa. Ito ang aral na nais nilang iwan sa mundo, na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, kundi tungkol sa mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay tumalikod na. Ang dapit hapon ay unti-unting naging gabi, ngunit walang dilim na nakakatakot sa kanila. Hawak kamay silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Isinasara ang pinto, hindi para ikulong ang kanilang mga sarili, kundi para protektahan ang isang mundong binuo nila ng may wagas na katapatan at pagmamahal.